Sobrang dikit. Okay lang. Hirap siya lang. Hindi putol yung promises sa likod. Ay, o sige, yan mo ng konti lang. Narito kami, nagpapakong Ay lang yung lakas niya. Hindi sa monitor na rin. sa isa 23 agad. hinahanap namin, karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami ka narito kami, Ito nakalagay. Sa magkatabi ng mga na-chika na. sumasamba sa isang Diyos, hinahanap namin, karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at
Lahat ng tao gusto natin tayo ay laging masaya at may kapayapaan. Dahil tunay nga kapag tayo po ay bagabag, kahit anong bagay ang ganda ng nasa paligid natin, hindi po natin yun mapapansin. Alam niyo po ba ang kapayapaan ang isa sa mga bagay na hindi kayang bayaran ng salapi? At ang kagalakan, yung joy and peace na tunay ngang kailangan ng tao. Kasi kahit anong sitwasyon mo sa buhay mo, kahit anong kalagayan mo, kahit ano pa yung level mo, kapag ikaw ay may joy at may peace, hindi ka maaapektuhan ng mga bagay sa paligid mo. Pero kahit anong ganda sa paligid mo, kahit anong material na bagay na meron ka, kahit ano pa i-offer sa'yo at ibigay sa'yo at tinatamasa mo, pag wala kang tunay na kagalakan at kapayapaan, puro ka bagabag, puro ka problema at pag-iisip, wala kang kapanatagan, wala po, hindi po mararamdaman yung mga pagpapalang sa tingin mo ay nasa iyo. Kaya mahalaga po ang may kagalakan at may kapayapaan. Alam niyo po ba yan? Isa sa mga bagay yan na inaalok ng Diyos sa atin. Na kapag ang Diyos ay kasama mo, yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan, yun yung kapayapaang ibibigay niya sa atin. Yung kagalakang walang dahilan, kundi yung pakikipagrelasyon mo lang sa Diyos, na ikaw ay may intimate relationship kay Lord, walang ibang dahilan, yung kagalakan na yun ilalagay niya po sa puso mo. Kaya sa gabi ito, pag-aaralan po natin yung kagalakan at yung kapayapaang binibigay ng Diyos o bunga ng pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Basahin po natin ang ating teksto sa aklat po ng Romans chapter 15 verse 13. Ang sabi po dito, may God, sabi doon, sabi po sa NIV, maganda po sabi doon, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may hope by the power of the Holy Spirit. Ang sabi po doon, sa Tagalog po ang pagkakasabi, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagan kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, salamat sa gabing ito. Kapagkat minsan pa sa gabing ito, tuturuan mo kami, Panginoon, kung paano magkakaroon ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng anumang sitwasyon meron kami sa mundong ito. Kapayapaang hindi kayang bayaran, bilihin, kapayapaan at kagalakan na hindi kayang bigay ng mundo. Maring may kagalakan kami sa mundong ito, pero peke yun, Lord. Hindi totoong kagalakan. Yung kapayapaan na galing sa iyo, Ama. Kaya sa gabing ito, hayang mong maunawaan namin ang kapayapaan at kagalakang inaalok mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Father God. Salamat po sa Espiritu Santo na lagi pong nariyan, handa kaming turuan, handa kaming paliwanagan, handa kaming bigyan ng karunungan upang patuloy naming maunawaan ang mga salita mo at tumimo ito sa aming mga puso at magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Samahan nyo nga po kami minsan pa upang patuloy naming maranasan ang kapangyarihan mo, Panginoon, at makilala ka namin ng lubusan. Salamat po, Ama, sa iyong pagsama sa gabing ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay dahil ikaw nagsabi, ang nagtitiwala sa iyo hindi nabibigo kailanman. Ang nagtitiwala sa iyo hindi napapahiya sa anumang paraan. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam niyo po ba, napakahalaga sa tao ang kapayapaan. Napakahalaga sa tao ang kagalakan. Kasi yung kapayapaan at kagalakan na binibigay ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi mo yan matatanggap mula sa mundong ito. Sa Diyos lang galing ang tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Kaya sa gawin ito, pag-aaralan po natin yan. Ang sabi doon, what is the secret of joy and peace? Ano ba sikreto para magkaroon tayo ng tunay na kagalakan? Ano ba ang sikreto para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan? Tunay na kagalakan ba kapag yung isang bagay na gusto mo o nakikita mo sa ibang tao, gusto mong magkaroon ka, magkakaroon ka ba ng kagalakan?
Di ba sabi nila, siguro kung mayaman ako, magiging masaya ako, o meron akong tunay na kagalakan, o hindi. Hindi lahat ng taong mayaman masaya, hindi lahat ng taong mayaman may tunay na kagalakan. Ay siguro kung makakapag-asawa ako, magkakaroon ako ng tunay na kagalakan at ako'y magiging masaya. Ay hindi. Hindi lahat ng taong nag-asawa masaya, hindi lahat ng taong nag-asawa nagkaroon ng tunay na kagalakan. Ay siguro kung ako ay magiging sikat at kilala, pinapalakpakan, hinahangaan ng lahat, magiging masaya ako at magkakaroon ako ng tunay na kagalakan. Ay hindi, hindi lahat ng taong sikat, pinapalakpakan, tinitingala at hinahangaan ay may tunay na kagalakan at kapayapaan. Ano pa ang siguro mo? Siguro kapag ako ay naging magandang maganda, matalinong matalino, at talagang maraming nanliligaw, maraming nagkakagusto, maraming kumbaga parang naghahangad, kumbaga nagpapantasize. Siguro ako na ang babaeng magiging masaya ako, magkakaroon ako ng tunay na kagalakan. Ay hindi din, kahit na tanungin mo yung mga babaeng magandang maganda at matalinong matalino, yung mga babaeng talagang pinafantasize ng mga lalaki, hindi rin sila masaya, hindi rin tunay ang kagalakan nila. Si Marilyn Monroe, di po ba? Maganda po siya. Nabasa ko po yung kanyang istorya eh. Maganda po siya. Sikat, hinahangaan, at marami nagpa-fantasize sa kanya talaga. Dahil talagang magaling siya eh. Kumbaga, pero dumating siya sa lundo ng buhay niya na siya, di ba? Nag-drug siya, tapos hindi po maganda ang kanyang yung dumating yung time na hindi maganda ang kanyang kamatayan. Alam niyo po ba, dumating yung time yung isang lingkod ng Diyos na pinuntahan siya dahil nilagay ng Diyos sa puso niya, pero hindi niya tinanggap ang word of God na sinishare sa kanya ng isang pastor o ng isang lingkod ng Diyos. Kaya sa gabi ito kapatid, ano ba sekreto para magkaroon ng tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan? Hindi po yan galing sa mundo. Kaya wag mong hanapin sa mundo yan. Ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, ang Diyos lang ang nagbibigay. Kaya kung sa mundo mo yan hinahanap, sa material na bagay mo yan hinahanap, sa paghanga ng tao mo yan hinahanap, sa mga taong nakapaligid mo yan hinahanap, nagkakamali ka. Kahit hanapin mo yan sa ang sulok ng mundong ito, at kahit kanino, at kahit ano pang bagay, material na bagay ang ibigay sa'yo, kahit balutin ka ng pera, balutin ka ng kapangyarihan, balutin ka ng lahat ng bagay sa mundong ito, hindi ka magkakaroon ng tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan dahil ang Diyos lang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sa Diyos lang galing yun. Yung kagalakan na sinasabi mo sa mundong ito, peke po yan. Yung kapayapaang sinasabi mong binibigay ng mundo, hindi po yan totoo. May dahilan lang. Pero pag galing sa Diyos ang kapayapaan, kahit nagkakagulo sa paligid, ang kapayapaan ng Diyos ibibigay niya sa iyo. Ang tunay na kapayapaan na galing sa Diyos, kahit may nararamdaman ka, kahit may kaguluhan, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit hindi mo maintindihan ang nangyayari sa paligid mo, sa mga sitwasyon mo sa buhay, marami kang katanungan. Pero pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos, yung kapayapaan niya ang ibibigay niya sa puso mo. At yung kagalakan na galing sa Panginoon. Kasi sa Kanya galing yun eh. Amen. So pag-aralan po natin, sabi doon, you have noticed that many have no joy and peace. Hindi niyo ba napapansin, maraming tao ang walang kapayapaan at tunay na kagalakan? Maraming tao walang tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan. Kapatid, sinasabi kong tunay kasi ang kagalakan na pepeke. Tandaan natin, ang kagalakan, hindi yan yung taong tawa ng tawa. Ang kagalakan, hindi yan yung taong nakikita mo namamasyal, nagsha-shopping, namimili ng kung ano-anong bagay, kompleto sa material na bagay. Hindi yan ang taong tunay, hindi yan ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan, kahit nasa gitna ka ng bangka, parang si Jesus, ang tunay na kapayapaan, si Jesus nasa bangka, may bagyo, may unos, may hangin na malalakas, nagkakagulo ang mga disipulo, si Jesus natutulog. O, yun ang tunay na kapayapaan. Bakit? Si Jesus may bagyo, ang mga disipulong kasama niya, hindi na malaman kung anong gagawin at ginising niya sila. Panginoon, gumising ka, mamamatay na tayo. Wala ba sa'yo? Hindi mo ba alintana ang bagyong nararanasan natin, ang mga hangin? O ano sabi ni Jesus sa kanila? Mga lahing walang pananampalataya, sabi niya. Kaya sabi niya, hangin, tumigil ka.
Ulan, tumigil ka. Bagyo, tumigil ka. Inutusan niya maski ang na uutusan niya. At pumayapa ang dagat. Kaya naman nga ang kanyang mga disipulo. At ang tunay na kagalakan, yung kagalakan po na binibigay ng Diyos na hindi nakabatay sa sitwasyon sa paligid. Yan ang tunay na kagalakan. Pagpatuloy po natin, sabi doon, you may have noticed that many have no joy and peace. It is because of what they believe. Alam nyo ba, ang nakakaapekto sa kagalakan gustong ibigay ng Diyos sa'yo at yung tunay na kapayapaan gustong ibigay ng Diyos sa'yo ay naaapektuhan ng bagay na pinaniniwalaan mo. Kaya mahalaga yung bagay na pinaniniwalaan mo. Bakit? It is because of what they believe. Kaya daw ang tao walang kapayapaan, ang tao walang kagalakan, dahil yan dahil sa mga pinaniniwalaan nila. Kaya mahalaga, kaya nga nakikinig ka ng salita ng Diyos para marinig mo ang mga pangako ng Diyos. Kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos para makilala mo ang Diyos na tinatawagan natin, na pinapangaral ng lingkod ng Diyos, para makilala mo yung Diyos na lumikha sa'yo. Dahil pag kilala mo ang Diyos at ikay nakakapakinig ng salita ng Diyos, dun ka sasandal sa pangako ng Diyos. Ang kapangako kung ano pinaniniwalaan mo, makakaapekto sa kagalakan at kapayapaang meron ka. Pag mali pinaniniwalaan mo, wala kang kapayapaan at kagalakan. Pero pag ang pinaniniwalaan mo ay nasa salita ng Diyos, pangako ng Diyos, kahit anong mangyari, kahit anong makikita mong negative, kahit anong sitwasyon mo, pag dito ka nananampalataya, dito ka naniniwala sa pangako niya na hindi siya sinungaling, gaganapin niya ang pinangako niya sa'yo. Kahit negative ang sitwasyon mo, panatag ka, may kagalakan ka, dahil hindi ka tumitingin sa negative sitwasyon. Ang tinitingnan mo, yung Diyos na nangako sa'yo. Kaya ang kagalakan at kapayapaan na aapektuhan ng pinaniniwalaan mo. Kaya mahalaga. Kaya ang salita ng Diyos pinapangaral para maniwala ka sa sinabi ng Diyos. Kasi ito ang magbibigay sa iyo, yung pinaniniwalaan mo, ang magbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa iyo. Naintindihan po natin. Tuloy natin. Sabi doon, diba, sa binasa natin, Romans 15:13, now, the God of hope fill you with all joy and peace. Sabi doon, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Alam nyo ba, ang Diyos laging nagbibigay ng pag-asa sa mga anak niya. Ayaw ng Diyos nawawalan ka ng pag-asa. Kasi pag nawawalan ka ng pag-asa, parang sinasabi mo, walang magagawa ang Diyos mo. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Bakit ka binibigyan ng pag-asa ng Diyos? Para makita mo na yung hindi mo magagawa, kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Pag nawawalan ka ng pag-asa na ikaw ay gagaling na, parang sinasabi mo na ang Diyos hindi nagpapagaling. Pag ikay nawawalan ng pag-asa, na babalik ulit sa dati ang iyong buhay, ang iyong sitwasyon, na ang Diyos kayang ayusin ang sitwasyon mong hindi maganda ngayon. Parang sinasabi mo, wala nang magagawa ang Diyos ko. Ang Diyos ko, limitado. Ang Diyos ko hindi makapangyarihan. Kaya ang Diyos nagbibigay ng pag-asa sa atin. At yung pag-asa na yun na binibigay niya, yun ang magbibigay sa iyo ng kagalakan at ng kapayapaan na ang Diyos na pinagtitiwalaan mo at ang Diyos na nangako sa iyo na nagbigay ng pag-asa sa iyo, may magagawa pa ang Diyos. Sabi ng Diyos, ang hindi magagawa ng tao sa iyo, kaya kong gawin. Sabi ng Diyos, ang imposible sa paningin mo, posible sa akin. Ako ang Diyos, gumawa ko ang langit at ang lupa. Anong bagay na mahirap para sa akin? Ba? Kaya binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos eh. Bakit ayaw niyo nawawalan ka ng pag-asa? Kasi pag nakikita niyo wala kang pag-asa, parang sinasabi mo, wala nang magagawa ang Diyos mo. Eh kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay sa atin eh. Kaya sabi niyo, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang Diyos, paano ka nagkakaroon ng kapayapaan at kagalakan? May pag-asa ka eh, na may Diyos na tutulong sa iyo eh. Bakit ka may kapayapaan at kagalakan? Sa kabila na nasa gitna ka ng pangangailangan? May kapayapaan at kagalakan ka? Nasa gitna ka ng pagsubok at problema? May kapayapaan at kagalakan ka? Nasa gitna ka ng pagdaramdam, ng sakit ng kalooban? Nasa gitna ka ng pagtatanong, paano bukas ang buhay ng anak ko? Paano na kami bukas? Pero bakit ka may pag-asa at may kapayapaan? Kasi may Diyos na bakit may kagalakan at kapayapaan? Kasi may Diyos na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Na kahit madilim ang nakikita mo, sa Diyos, pwedeng maging liwanag yan. Na kung sa tingin mo wala nang magagawa,
Wala nang imposible na. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Anak, walang imposible sa akin. Kaya kapag naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka na ang Diyos mo hindi nalilimitahan, naniniwala ka na ang Diyos mo sa isang iglap pwedeng baguhin ang lahat ng bagay, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan, kahit nasa gitna ka ng pagsubok. Ano nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Ano nagbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan? Yung pag-asa mo at paniniwala mo na yung Diyos na tinatawagan mo, mapagkakatiwalaan at hindi ka mabibigo pag sa Diyos ka nagtiwala. Yun yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Tuloy natin. The secret is to believe. Ang sikreto, manampalataya ka lang at maniwala ka sa Diyos na ating tinatawagan. Kaya yung pinaniniwalaan mo, nakakaapekto yan sa kagalakan at kapayapaang taglay mo. Siyempre, wala ba, may problema ka, hindi ka naniniwalang magpo-provide ang Diyos. O, ano ka, naguguluhan ka, nag-iisip ka, saan ako kukuha, kanino ko lalapit, kanino ko uutang, sino nga ang sasabihan ko? Oh, bakit? Gumagawa ka ng paraan, nag-iisip ka. Bakit? Kasi hindi ka naniniwalang ipoprovide ng Diyos pangangailangan mo eh. Kaya nga yung paniniwala mo, nakaka-apekto yan sa kapayapaan at kagalakan tataglayin mo. Pero kung naniniwala ka sa Diyos na ang Diyos ang magpo-provide, out of nothing, God can produce something. Kapatid, kahit may pangangailangan ka, kahit marami kang babayaran, kahit may kakulangan, panatag at payapa ka dahil naniniwala ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, kung ang buhok mo anak, bilang ko, pangangailangan mo pa? Pangako ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Kung si Jesus ka, isa-isang anak ko, hindi ko pinagkait, binigay ko sa'yo. Ano pa yung pangangailangan mo na hindi ko kayang ibigay? Paniniwala. Kaya kung naniniwala, kaya nga, ang paniniwala mo ang nakakaapekto sa kapayapaan at kagalakang tinataglay mo. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos para paniwalaan mo at makilala mo yung Diyos na tinatawagan mo. Tuloy natin. Now, the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Diba? In believing. Believe what? Ano? Diba? And now the God of hope, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kagalakan kapag ikaw ay nanalig. Ano yung pananaligan mo? Ano yung paniniwalaan mo? Ano yung pananampalatayanan mo? Ito, kaya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkakaloob sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig. Ano ang pananaligan mo? Ano paniniwalaan mo sa Diyos? Ano pananampalatayanan mo para magkaroon ka ng pag-asa? At yung pag-asa magbubunga ng kapayapaan at yung pag-asa magbubunga ng kagalakan. Ano? Sabi doon, upang subagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gusto ng Diyos, yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa, gusto niya sagana yung pag-asa mo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Sagana, umaasa ka na ang Diyos may ginagawa kahit hindi mo nakikita. Umaasa ka na ang future mo magiging maganda kahit sa sitwasyon mo ngayon hindi maganda ang sitwasyon mo. Umaasa ka na babaguhin ng Diyos ang anak mo kahit ang nakikita mo, yung anak mo ngayon ay dalululong sa bisyo, may problema, may pinagdadaanan, mayroong mga bagay na ginagawa na hindi mo na gusto at hindi mo kinalulugdan. Pero sa puso mo, umaasa ka na ang Diyos ay may gagawin, kaya panatag at payapa ka. Yun po, manalig ka na ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ang siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Una, kailangan muna kasing may pag-asa ka sa Diyos. Ngayon, kung may pag-asa ka na galing sa Diyos, bunga niyan kapayapaan at kagalakan. Pero kung wala kang pag-asa, kung hindi ka umaasa na may ginagawa ang Diyos, paano ka mapapanatag? Kung hindi ka nananalig na ang Diyos ay na umaasa na ang Diyos may ginagawa, na ang Diyos ang magpo-provide, na ang Diyos ang magpapagaling, na ang Diyos gumagawa ng himala, na ang Diyos walang imposible sa Kanya, na lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos sa akin, kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ko. Kung hindi ka umaasa sa nagagawin ng Diyos yan, paano ka magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan? Kaya kapatid, ba't hindi ka payapa? Bakit wala kang kagalakan? Yan ay naaapektuhan nung pinaniniwalaan mo. Oh. Tuloy natin. Sabi doon, believe what? Manampalataya kang makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Believe what?
Panampalataya kang walang mahirap sa Diyos na tinatawagan mo. Believe what? Tumutugon ang Diyos sa perfect time niya, hindi sa perfect time mo. Believe what? Na ang Diyos na lumakha ng langit at lupa, naghati ng dagat, niligtas si Daniel sa kulungan ng mga leon, niligtas si David sa kalaban na si Goliath, niligtas si Moises, ang Diyos din na tutulong at magliligtas sa iyo. Diba? Yun po yung gusto ng Diyos. Kaya nga binibigyan niya tayo ng pag-asa para yung pag-asa na yun magbubunga ng kapayapaan at kagalakan sa puso natin. Pero manalig ka sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Amen po. Tuloy natin. What we believe sets the course of our lives. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang magiging bunga mo. Yun ang magiging buhay mo. Diba? Kung naniniwala ka ng anak mo, hindi na magbabago yan. Ganyan na talaga yan. Ay, nako! Oh, di na magbabago yan. Tsura na yan, magbabago yan. Eh, kung yun ang pinaniniwalaan mo, ay mangyayari nga. Pero kung pinaniniwalaan mo na kahit nakikita mo gano'n ang sitwasyon ng anak mo, gano'n ang sitwasyon ng asawa mo, hindi, Lord. Walang bagay na mahirap para sa'yo. Kaya mong baguhin. Ikaw ang nagbabago ng puso ng tao. Ngayon, kung gano'n ang pananaw mo, gano'n ang paniniwala mo na may magagawa pa rin ng Diyos kahit imposible sa paningin mo, yung kapayapaan at kapanatagan sa puso mo, ilalagay niya. Yung pag-asa, ilalagay niya sa puso mo. Kasi naniniwala ka sa Kanya. Paano siya kikilos kung hindi mo siya pinaniniwalaan? Paano niya patutunayan sa'yo na mayroon siyang magagawa kung hindi ka naniniwala? Eh sabi ng Panginoon, di ba? Kasi ang mundo to see is to believe. Pakita mo sa akin bago ako maniwala. Kay Lord, iba. Anak, maniwala ka, ipakikita ko sa'yo. Ganun kay Lord panampalatayanan mo muna siya. Maniwala ka munang may magagawa siya. Maniwala ka munang walang imposible sa kanya. Maniwala kang makapangyarihan siya. Maniwala kang itim man, nasa darkness ka man, kaya kanyang bigyan ng kaliwanagan. Maniwala ka na kayang mag-provide ng Diyos, gaano man kalaki ang pangangailangan. Maniwala ka na ang Diyos ay nagpapagaling. Maniwala ka na ang Diyos kayang gawin lahat sa'yo. Walang bagay na mahirap para sa kanya. Pag naniwala ka, ipakikita niya sa'yo yung pinaniniwalaan mo. Believe and you will see, sabi ng Panginoon. So, yun ang una, manampalataya ka muna. At kapag nakita ng Diyos na nanampalataya ka, dun siya kikilos. Kasi you cannot please God without faith. Hindi ka kalulugdan ng Diyos kung hindi ka nananampalataya. Bakit? Maski pakikipagrelasyon, panalangin, faith yan. Nananalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Oh, faith yan. Nalulugay ang Diyos, nalulugay sa mga taong prayerful. Bakit nalulugod ang Diyos sa taong prayerful? Hindi dahil sila'y prayerful. Kaya nalulugod ang Diyos sa taong prayerful. Alam mo kung bakit? Kasi nananalangin sila lagi, hindi nagsasawa, hindi napapagod, laging nananalangin kahit hindi nakikita yung Diyos na tinatawagan nila. Doon humahanga ang Diyos. Hindi dahil prayerful ka. Kaya siya humahanga sa'yo kasi prayerful ka kahit hindi mo siya nakikita. Pananampalataya yun eh. Oh. Amen. Diba? Kaya nga sabi niya sa mga alagad Diba naniwala sa kanila si Tomas? Sabi niya, naniwala ka? Tomas, kasi nakita mo ko. Para sasabihin ko sa inyo, masigit ang mga tao sa generation ngayon. Masigit tayo ngayon. Bakit? Hindi natin nakasama si Jesus. Pero naniniwala at nananampalataya tayo. Kaya sila nananampalataya, nakita nila si Jesus Kaya sila nananampalataya kasi nakasama nila si Jesus. Kaya sila nananampalataya, nagpagaling si Jesus, nakita ng mata nila. Si Jesus bumuhay ng patay, nagbukas ng paningin ng mga bulag, nagpalakad ng pilay, bumuhay ng patay, nagprovide ng maraming pagkain, pinadami niya ang pagkain, nakokonti, pinakain ng 5,000 lalaki lang. Nakita nila yung lumakad sa tubig si Jesus. Nakita nila yung himala na ginawa ni Jesus. Kaya sila nanampalataya. Pero tayo, hindi natin siya nakasama, hindi natin siya nakita, pero nananampalataya tayong siya tagapagligtas natin. Kaya nga sabi ni Jesus, masigit na mapalad ang nananampalataya sa akin kahit hindi ako nakita. Kaya ang mga tao sa paligid natin hindi maniniwala kay Jesus. Pero kapatid, kapag naniwala ka sa kay Jesus na siya'y tagapagligtas mo, siya ang dahilan bakit ka pupunta sa langit. Kahit hindi mo siya nakasama, kahit hindi mo siya nakita, mapalad ka. Doon ka hahangaan ng Diyos. Kasi ang mga tao gusto may nakikita bago sumamba. Ang mga tao gusto may nakikita bago manalangin. Ang mga tao gusto may nakikita bago maniwala. Pero sabi ng Diyos, mapalad ang taong hindi ako nakita, hindi ako nakasama, pero nananalangin at tumatawag sa akin.
Amen. Tuloy po natin. At ang sabi dito, what we believe about God, ourselves, and the world creates the foundation on which we build our future. Sabi doon, di ba? Kung ano raw yung pinaniniwalaan mo sa Diyos, kung ano yung paniniwala mo sa sarili mo, kung ano yung paniniwala mo sa mundo, yan ay nagbubunga ng pundasyon na ano, kung saan yung nabibuild yung future natin. Uulitin ko, kung ano yung paniniwala mo sa Diyos, pinaniniwalaan mo sa sarili mo, pinaniniwalaan mo sa mundo, ay pundasyon na binibuild mo o tinatayo mo na magiging pundasyon o tinatayo mo na magiging buhay mo kinabukasan. Eh kung ano pinaniniwalaan mo ngayon, yan ang magiging pundasyon mo para sa buhay mo kinabukasan. Ano pinaniniwalaan mo sa sarili mo? Dapat sa sarili mo din naniniwala ka. Kung sinasabi mo sa sarili ko, hindi ko na kayang magbago. Kung sinasabi mo sa sarili mo na, hindi ko na kaya. Kung sinasabi mo sa sarili mo na, hanggang ganito na lang talaga ako. Hindi na ako uunlad. Hindi na ako aasenso. Hindi na talaga ganito talaga ang buhay ko. Talagang ako'y sinilang na sawi. Talagang ako'y sinilang na ganito na broken-hearted. Talagang ako'y sinilang na ganito na, kapatid, yan ang pinaniniwalaan mo eh. Oh, paano may mangyayaring bunga sa buhay mo? Yan ang pinaniniwalaan mo. Kaya ka hindi ka panatag. Kaya ka wala kang kagalakan. Kasi naniniwala ka na sawimpalad ka. Naniniwala ka na malas ka sa buhay. Naniniwala ka na wala ka ng pupuntahan. Naniniwala ka kasi na wala ka ng future. So wala kang kapayapaan. Wala kang kagalakan. Oh, pero kung naniniwala ka na kahit ganyan ang sitwasyon mo ngayon, pero naniniwala ka sa Diyos na may magagawa, naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong mag-move on, kaya mong tumayo sa pagkakamali, kaya mong bumangon sa mga pagkakamali mo, kaya mo uling magsimula kung naniniwala ka dyan at naniniwala ka sa paligid mo na ang lahat ng bagay sa isang iglap pwedeng baguhin ng Diyos. Kapatid, yan ang magiging future mo. Kaya ang kagalakan at kapayapaan depende sa pinaniniwalaan mo. May bahagi. Tuloy natin. Sabi sa Proverbs 12:25, anxiety in the heart of man causes depression. Na Tagalog, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. O di ba? Sabi dun nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Di ba? Ang kabalisahan, yung problema, pangangailangan, nakakapagpahina sa tao yan. Pero sabi din, pero ang mabuting balita, nagbibigay ng kasiglahan. Ano ba mabuting balita? O good news? Ito lang naman ang mabuting balita. Kaya nga tawag dito, good news mabuting balita. Oh. Kapatid, sige, mabalisa ka na mabalisa. Mag-isip ka na mag-isip sa problema mo. May nangyayari? Wala. Kaya imbes na mag-isip ka at mabalisa ka, manalangin ka, isuko mo sa Diyos. Ideklara mo salita ng Diyos. Ideklara mo mga pangako ng Diyos. Makikita mo, may mangyayari. Kaya sa balisak, isip ka ng isip. Oh. Ito nga, lagi ko nga sinasabi sa atin ilang beses ka ng problema sa pambayad ng kuryente. Ilang beses, nandiyan na yung mamumutol. Ilang beses ka ng problema, o hanggang ngayon may kuryente ka pa rin. Naputulan ka man minsan, pero naibalik, ngayon may kuryente ka pa rin. Kailan ka hanggang kailan? Yung problema mo, hindi ba natapos? Ang problema mo ngayon natatapos. Ang lahat ng problema may katapusan. Walang problemang eternal. Namumroblema ka ngayon, didilat ka isang araw. Yung pinoproblema mo ngayon, tatawanan mo na lang. Namumroblema ka ngayon, iniiyakan mo. Yung broken-hearted ka, iniiyakan mo na nasaktan ka. Iniwan ka ng kaibigan, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng minamahal mo, niloko ka. Ngayon, namumroblema ka, hindi mo alam kung makaka-move on ka, hindi mo alam kung makakayanan mo yung nararanasan mo sakit ng kalooban. Pero pag dilat mo isang araw, lilingon ka, tatawanan mo na lang. Lilingon ka, magpapasalamat ka, buti na lang. Oh, bakit? Para pakita sa iyo ng Diyos, hindi ka dapat mabalisa. Lahat ng problema may katapusan, may solusyon. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Diyos. Kasi pag nagtitiwala ka kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang magiging dahilan. Magbubunga ng kapayapaan at kagalakan makakaapekto sa iyo. Amen. Tutuloy po natin. Many live their lives reacting to circumstances. Diba? Nagre-react tayo sa mga circumstances. Kung nandiyan na, sabi ko nga kahit ipokpok mo yung ulo mo sa pader, hindi na pwedeng baguhin.
Yung sitwasyon, ang maganda sa atin, dapat makita natin kung ano yung bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Makita natin yung reaction natin, makita natin na maganda pa rin ang buhay. Kasi tayong tao pag may problema, ang iniisip agad, hiwalay. Ang iniisip agad, magpakamatay. Ang iniisip agad, lumayas. Ang iniisip agad, lumayo. Ang iniisip agad, puro negative ang iniisip. Dapat ang iniisip natin na ang masarap pa rin mabuhay. Matatapos ang problema, matatapos yan, tutulungan ako ng Diyos, may kasama akong Diyos. Diba? Minsan kasi hindi lang natin nakikita Yung minsan yung sitwasyon natin, kaya nga dapat ko yung pinaniwalaan mo sa sarili mo. O diba? O diba, tingnan mo, merong isang pari, gustong magpakamatay. O, sabi niya, Panginoon, hindi naman ako mahalaga sa tao Sabi niya, parang walang useless na itong buhay ko. Sabi niya, magpapakamatay na ako. Sabi niya, Panginoon, parang hindi ba kita na magmamahal sa akin, na masarap pang mabuhay sa mundong ito, kaya Panginoon, magpapakamatay na ako. Sabi nung pare. Ang ginawa ng pare, kumuha ng lubid, kumuha ng upuan. Nung magpapatiwakal na siya, biglang may sumigaw, Father, Father, Father! Sabi niya, Lord, saglit lang bumaba siya. Paglabas niya, nakita niya yung bata. Bakit? Bakit? Bakit mo ba ako tinatawag? Father, punta ka sa bahay namin. Bakit? Dali, tulungan mo po ako. Bakit? Kasi si mama po, tsaka si papa, nag-iitaka, nagpapatayan po. Tumakbo yung pare, nakalimutan niya ng gagawin niya. Tumakbo, sumama dun sa bata. Pagdating dun sa bahay, nakita niya, nag-iitakan yung mag-asawa. Sabi niya, huy, tumigil kayo. Sabi niya, bakit kayo nagpapatayan? Alam niyo ba masarap mabuhay? Alam niyo ba sa Diyos may pag-asa? Alam niyo ba na kahit may problema kayo, hindi kayo dapat magpatayan. Dapat nagkakaroon kayo ng pag-asa. Mag-move on, magpatawaran. Bakit maganda ang buhay? Laging may pag-asa. May solusyon lahat ng problema. Pero siya nagpapakamatay. Tumigil yung mag-asawa. Na-encourage doon sa sinabi ng pare. Tumigil magpatayan. Pero doon naisip ng pare, totoo nga pala, masarap mabuhay kahit may problema. Masarap mabuhay kahit nasasaktan ka. Masarap mabuhay kahit may mga sitwasyong hindi maganda. Diba? Yun yung gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Yung pinaniniwalaan mo, kung naniniwala kang negative, wala nang pag-asa, wala nang pag-asa. Paano pakikilos ang Diyos? Naniniwala ka ng walang pag-asa. Kung naniniwala ka, hindi na magbabago yung asawa mo, hindi na magbabago yung anak mo, kung naniniwala ka, hindi na magbabago sitwasyon mo, hindi ka na makakaawon sa kahirapan, hindi ka na makakapagbayad ng utang, kung naniniwala ka na hindi ka na gagaling, kung naniniwala ka na ganito, pababagsak na yung business mo, na hindi ka na magkakaroon ng trabaho, kapatid, yan ang pinaniniwala mo, di yan ang mangyayari sa'yo. Paano kikilos sa Diyos? Hindi ka naman naniniwala may magagawa siya. Maniwala ka, ipakikita ng Diyos sa'yo. Kaya yun po, tuloy po natin. Ang sabi doon, many live their lives reacting to circumstances, submitting to passing emotions, di ba? Yung mga damdamin, hindi kada masasaktan ka kailangan talagang ipakita mo yung sakit na nararamdaman mo. Find someone na pwede mong labasan. Find someone na pwede mong iiyak, pwede mong ilabas yung sama ng loob mo na hindi ka i-judge, hindi ka i-condemn. Kaya nga masarap ang tunay na kaibigan Masarap makakita ng tunay na kaibigan. Pag nakakita ka ng tunay na kaibigan, mahalin mo yan. Minsan lang yan. Kanina nga umaga, galing po ako dun sa 13 Martires, kila Sister Grace Barcoma. Nalaman ko po, nag-house blessing po kami. Ang ganda po ng bahay niya. Alam ko, nanonood po sila rito. Thank you po. Alam niyo po ba, sila po palang magkakasama doon, magkakaibigan pa noong pang mga dalaga. Pero nakita po, ang ganda po ng friendship nila. Diba? So, kung ang topic natin ng isang araw na si Jesus ay binitray ni Judas, kapatid, meron pa rin totoong kaibigan. At kapag nakakita ka niyan, mahalin mo, pahalagahan mo. Minsan lang meron yan. Kumbaga sa 100, meron pa rin isa na totoo. Kumbaga 2 o 3 totoo. At pag nakita mo, pahalagahan mo. Kasi minsan tayo pinapahalagahan natin pag wala na Habang kasama mo, pahalagahan mo. Habang nandiyan sa tabi mo, pahalagahan mo. Habang pinapahiram ni Lord, pahalagahan mo. Naintindihan po natin. Kaya po yan, find someone. Bakit? Kasi sabi, submitting to passing emotions. Minsan, kailangan mong umiyak. Find someone na pwede mong iyakan. Na hindi ka i-condemn, hindi ka i-judge. Di ba? Minsan, gusto mo ipakita yung galit mo. Find someone na pwede mong ipakita yung galit mo. Kasi kailangan minsan na ilalabas yung emotion. Lagi nating tatandaan, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, hindi ang damdamin ng tao'y madaya. Hindi lahat ng nararamdaman mo tama.
Hindi lahat ng nararamdaman mong nagpapasaya sa'yo, makakabuti sa'yo. Hindi naman lahat ng kalungkutan mo makakasama sa'yo. Tandaan mo yan. Minsan yung kalungkutan, yung sakit ng kalooban, makakabuti pala sa'yo yan, kaya pinahintulot ng Diyos. Pero hindi yung kasiyahan, yung masaya ka nga, hindi naman makakabuti pala sa'yo. Masaya ka nga, makakasama naman sa'yo. Masaya ka nga, sisirain naman ang buhay mo. Kaya nga ang damdamin, hindi totoo lagi. Hindi lahat ng masaya sa'yo, makakabuti sa'yo. Hindi rin lahat naman ng sakit ng kalooban na pinagdaanan mo, makakasama sa'yo. Oh. Hindi mo? Kaya hindi nananangan lagi sa nararamdaman. O tuloy natin, sabi doon, even subconsciously believing that God is controlling everything in the world. They approach life as victims. Lagi natin kasi iniisip natin, biktima tayo, kawawa ako, nag-iisa ako, walang nagmamahal sa akin. Kasi yan ang paniniwala mo eh. Walang nagmamahal sa kanan, walang nagmamahal sa kaliwa, walang nagmamahal sa harap, walang nagmamahal sa likod. Tumingala ka, may Diyos na nagmamahal sa'yo. Lagi kasi natin, pakiramdam natin, lagi tayong biktima. Lagi tayong kawawa, hindi ka kawawa. Lagi mo tatandaan yan. Walang kawawa pag ikay may relasyon sa Diyos, hindi papayag ang Diyos na mukha kang kawawa. Ang kailangan mo lang maniwala ka na may tatay ka sa langit na kaya kang kalingain, kayang gumawa sa'yo. Kumikilos ang Diyos pag nananampalataya ka. Pero kung hindi ka naniniwala, kung doubt ka, kikilos ba ang Diyos? Hindi ka naniniwalang may gagawin siya, gagawa ba ang Diyos? Pero kung maniwala ka, gagawa ang Diyos sa buhay mo. Bakit? You cannot please God without faith. So, ang sabi po doon, such thinking eliminates true joy and peace from their lives. Diba yung mga iniisip natin, minsan nag-aalis ng kagalakan natin. Yung iniisip natin, minsan nag-aalis ng ating kapayapaan. Wag na mag-isip ng negative. Wag na mag-isip kung ano. Kung yun sila, hayaan mo sila. Kung mga parang yun ang magpapasaya sa kanila. Basta ikaw, alam mo yung stand mo sa Diyos. Sabi ni Lord, di ba, kilala ko ang mga hinirang ko. Kilala ka naman ni Lord eh. Wala ka naman pwedeng may tatago kay Lord eh. O bakit ka naaapekto ng sinasabi ng tao? Kung may sinasabi ang tao against sa'yo, alam mong hindi totoo. Bakit ka kailangan maapektuhan? Bakit ka kailangan magulimehanan? Iyak mo sa Diyos kung nasasaktan ka. At hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kung inaapi ka ng tao, iyak mo sa Diyos. At ipakikita ng Diyos sa'yo, habang inaapi ka, itataas ka ng Diyos, ipopromote ka ng Diyos. Nire-reject ka ng tao, iyak mo sa Diyos. Pero wag mo hayaang maapektuhan ka nila. Bakit? Kasi pag iniyak mo yan sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan para maramdaman mo, rejected ka man ng iba. Pero hindi lahat ng tao rejected ka. May tao ring nagmamahal at tumatanggap sa'yo. Naintindihan po natin? Parang sinabi kong illustration, ang barko, hindi yan lalayag pag walang tubig sa dagat. Pero yung tubig sa dagat, kapag hinayaan mong pumasok sa loob ng barko, lulubog ang barko. Hindi ka mabubuhay kung walang tao, walang kaibigan, walang asawa. Hindi ka mabubuhay kung walang pamilya, walang pera, walang trabaho, wala ang material na bagay. Pero kapatid, wag mong hayaan sila ang magpabagsak sa'yo. Ang mga yan ang magpalubog sa'yo. Kailangan mo sila pero wag mong hayaang maapektuhan kanila. Naintindihan po natin? Meron ako nabasa sa Facebook eh. Sinare ko nga kanina doon sa aming house blessing kanina. Ano sabi? Di ba si Noah's Ark? Yung arko ni Noah, nilikha ng hindi professional. Si Noah, ordinaryong tao, nilikha niya ang Noah's Ark. Diba? Pero 40 days and 40 nights, ang tindi ng pagbaha, umabot sa ibabaw ng bundok. Pero hindi lumubog ang Noah's Ark. Bakit ang arko ni Noah? Bakit hindi lumubog? Kasama nila ang Diyos. Ang Titanic, nilikha ng professional, nilikha ng mga taong matalino, may pinag-aralan. Pero lumubog ang Titanic. Bakit? Wala ang Diyos. Kaya wala sa kung sino ang gumawa. Wala kung ano galing nung gumawa. Pag ang Diyos kasama mo, kahit wala kang pinag-aralan, kahit hindi ka magaling, kahit kung sino ka sa paningin ng tao, pag ang Diyos ang kasama mo, magtatagumpay ka. Pero kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kahit sino ka pa, pero pag ang Diyos hindi mo ina-acknowledge sa buhay mo, isang araw, babagsak ka. Di ba? Noah's Ark, hindi lumubog kahit ang tindi ng baha. Wala nga naligas, pamilya lang ni Noah sa mga hayop. Pero lubog ba? Titanic. Professional ang mga gumawa, matatalino, may pinag-aralan. Nasaan ang Titanic? Lumubog. So ang kahalagahan ng buhay natin sa mundo, pag ang Diyos kasama mo, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Diba si Kobe Bryant? Bakit? Mayaman.
Milyonaryo. At ang sinasakyan niyang helicopter, milyon ang halaga. Talagang pinakamahal na helicopter. Naingatan siya, sa isang iglap, bumagsak. O, batang-bata, nawala. Ibig sabihin, ang tunay na pag-iingat wala sa mamahaling sasakyan. Ang tunay na pag-iingat wala sa magandang bahay. Ang tunay na pag-iingat wala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Wala kung ano ang sitwasyon mo, kung ano posisyon mo, kung ano ka sa mundong ito. Ang tunay na pag-iingat, pag nasa kamay ka ng Diyos, nasaan ka man. Amen. So tuloy po natin. Ang sabi doon, there may be moments of happiness, but abiding peace and joy are unknown. Anxiety is a top taskmaster. Yung anxiety kasi normal yan eh. Yung sa mundo, di ba? Pag may mga sitwasyon talaga, minsan hindi mo kontrolado eh. Pero pag hindi mo kontrolado ang sitwasyon at nai-stress ka, nadidepress ka, find someone, una kay Lord. Lord, nai-stress na naman ako. Lord, nadidepress na naman ako. Lord, tulungan mo po ako, Lord. Kumbaga yung yung paniniwala mo na may Diyos kang pwedeng tawagan, na may Diyos handang tumulong sa'yo. Tuloy po natin. Sabi kasi bakit? Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Yung joy and peace na kailangan natin, bunga ng Espiritu Santo. Kaya yung Espiritu mo, may connection sa Espiritu ng Diyos, yung love, joy, and peace, lalabas yan, bunga yan ng Espiritu Santo. Siya, sa kanya manggagaling yung kagalakan at yung kapayapaang hinahanap mo. Tuloy natin, if we believe we must live in our own strength, there will be no peace and joy. O, tinan mo, may epekto pinaniwala. Kung naniniwala ka na ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, na ikaw ay nagtatagumpay, na ikaw ay nabubuhay, nagagawa mo lahat ng bagay dahil sa lakas mo, dahil sa talino mo, dahil sa galing mo, isang araw pag nagmataas kang lalo, ibabagsak ka ng Diyos. Bakit? If you believe that you can live if you believe you must live in your own strength, there will be no peace and joy. Wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan. Kung naniniwala ka, kaya ka nabubuhay sa mundong ito dahil sa lakas mo, dahil sa karunungan mo, dahil sa kakayanan mo. Kahit anong ma-achieve mo, kapatid, hindi ka magkakaroon ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Bakit? Kasi nanananangan ka sa sarili mo. Pero ano sabi dito? If you believe that we can live by the Spirit of God, peace and joy will sustain us. Pero kung naniniwala ka na kaya ka nabubuhay dahil sa Diyos, kaya ka nakakagawa dahil sa Diyos, kaya ka magaling, kaya ka nagtatagumpay, kaya ka pinagpapala, kaya mo nagagawa lahat ng bagay dahil sa Diyos, yung kapayapaan at tunay na kagalakan, ilalagay niya sa puso mo. Bakit? Kasi siya ang ina-acknowledge mo na dahilan ng lahat ng bagay sa buhay mo. Amen. Kaya nga ang tao, kahit balutan mo ng balutan mo ng material na bagay, balutan mo ng kasikatan, pag wala ang Diyos, wala po yung kapayapaan at kagalakan. Pero kahit ang buhay ng tao, simple lang ang pagkain, simple lang, pero ang Diyos kasama niya, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Tuloy po natin. Isa na lang po. You will show me, sabi doon, you will show me the path of life in your presence is fullness of joy. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y may madarama, ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Okay, in conclusion, do you believe that God loves you? Naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, kapatid, hindi niya papayagang ikaw ay mabalisa kung mahal ka ng Diyos. Bibigyan kanya ng kapayapaan at kagalakan. Hindi siya papayag na malungkot siya. Gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Kasi naniniwala kang mahal ka ng Diyos. Do you believe that you are lovable? Naniniwala ka bang ikaw ay karapat dapat mahalin? Kapatid, karapat dapat kang mahalin. Bakit? Kahit ano tingin ng tao sa'yo. Bakit? Minahal ka ng Diyos. Binigay niya si Jesus para sa'yo. Ibig sabihin, karapat dapat kang mahalin. Do you believe you have eternal value? Meron ka balang halaga? Kapatid, do you believe that God wants to bless you? Naniniwala ka bang gusto ka ng Diyos na pagpalain? Gusto ka ng Diyos na i-prosper? Naniniwala ka ba na gusto ka ng Diyos pagalingin? Kung yan ang pinaniniwalaan mo, makikita mo, gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pero kailangang maniwala ka muna sa puso mo at isip mo na ang Diyos yan ang gusto niyang maganap sa buhay mo. Sabi doon, what do you believe? It has everything to do with the rest of your life. Kung ano pinaniniwalaan mo, yan ang mangyayari sa the rest of your life.
Kaya sabi doon, what you believe will determine whether or not you live in joy and peace. Kung ano pinaniniwalaan mo, yan ang magiging bunga kung magkakaroon ka ng kapayapaan o kagalakan sa puso mo. Ano pinaniniwalaan mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Kung naniniwala kang makapangyarihan ng Diyos, kapatid, kahit anong problema, kahit anong sitwasyon mo, kahit hindi mo maunawaan ang mga bagay na nararanasan mo, pero naniniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka niya iiwanan, at ang Diyos ay gagawa sa buhay mo. Kapatid, kahit anong gulo ng sitwasyon sa paligid, payapa ka at may kagalakan ka, dahil naniniwala kang kasama ng Diyos. Bakit payapa si Daniel sa kulungan ng leon? Bakit payapa si Daniel sa kulungan ng leon? May Diyos siyang kasama. Naniniwala siyang ililigtas siya ng Diyos. Bakit payapa si Shadrach, Meshach at Abednego nung ihagis sa pugo ng apoy? Bakit? Dahil may alam nila, may Diyos na magliligtas sa kanila. Bakit payapa si Moises? Bakit sila? Bakit may Diyos naghati ng dagat? Kapatid, yung puso mo tinitingnan ng Diyos. Ano pinaniniwalaan mo sa Diyos na tinatawagan mo? Kaya sa gabing ito, kung ano pinaniniwalaan mo sa sarili mo, sa Diyos at sa paligid mo, yun ang magiging buhay mo. Yun ang magdedetermine ng kagalakan at kapayapaang mararanasan. Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Dalangin po namin, patuloy mo pong baguhin ang laman ng puso at isip namin. Patuloy kaming maniwala na may magagawa ang Diyos na tinatawagan namin. You cannot please God without faith. Kapatid, hindi ka kalulugdan ng Diyos kapag wala kang pananampalataya. Kung hindi ka naniniwalang may Diyos na buhay, kung hindi ka naniniwalang kaya kanyang pagalingin, kung hindi ka naniniwala sa lahat ng bagay na kaya niyang gawin sa buhay mo, kapatid, hindi mo mapipis ang Diyos. At kung hindi nalulugod ang Diyos sa iyo, wala kang pag-asa. At kung wala kang pag-asa, wala kang tunay na kagalakan at kapayapaan. Pero Lord, kapatid, kung naniniwala ka na ang imposible sa iyo, posible sa Diyos na tinatawagan mo, na hindi magagawa ng tao sa buhay mo, kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ang hindi magagawa ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ang hindi magagawa ng lahat ng tao sa paligid mo, at ang mga bagay sa mundo ito ay magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, bibigyan kanya ng pag-asa, at yung pag-asang ibibigay ng Diyos sa puso at isipan mo ay bunga nito ay kapayapaan, tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya Panginoon, increase our faith. Patuloy kaming manalig, may Diyos na makapangyarihan. Patuloy kaming maniwalang may ginagawa ka sa buhay namin. Patuloy kaming maniwala na kahit hindi pa nakikita ng aming mga mata, maniniwala kami may ginagawa ka sa buhay namin. May binabago ka sa puso at isip namin. Lord, kahit hindi pa nakikita ng aming mga mata, naniniwala kami may ginagawa ka sa buhay ng mga anak namin. Sa puso at isipan ng aming mga asawa, may ginagawa ka sa pangangailangan namin. May ginagawa ka sa mga pisikal na katawan namin. May ginagawa ka pa ng parigal sa aming pangangailangan. May ginagawa ka pa sa aming iglesia. May ginagawa ka sa aming trabaho. May ginagawa ka pa sa aming pamilya. May ginagawa ka sa mga kamag-anak namin, sa kaibigan namin, sa mga business namin, Lord God. May ginagawa ka. May ginagawa ka, Panginoon. Dahil ang Diyos na makapangyarihan na pinaglilingkuran namin, hindi papayag na ang kanyang mga anak, Panginoon, ay nadidihado. Hindi ka papayag na kami ay malungkot. Hindi ka papayag na kami ay matalo. Hindi ka papayag na kami bumagsak. Naniniwala kami, Lord God. May ginagawa ka. At ikaw nagsabi, kung maniniwala kami, ipakikita mo ang bunga ng pananampalataya namin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, naniniwala kami, may ginagawa ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy kaming nagtitiwala na ang lahat ng prayer request namin, tinugon mo na. Ang lahat, Panginoon, ng kahilingan namin, may ginagawa ka at inabot mo na ito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, lahat ng may sakit at karamdaman, pinagaling mo na, Panginoon. Naniniwala kami, lahat ng pangangailangan namin, pinrovide mo na, Lord God. Lahat ng babayaran namin, pinrovide mo na, Lord. Lahat ng walang trabaho, bibigyan mo na ng trabaho, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng tumatawag sa iyo at nagtitiwala, Panginoon, nangungulila, ikaw ang Diyos na kakatatlo. Salamat, naniniwala kami, makapangyarihan ng Diyos na tinatawagan. At Lord, sa gabing ito, tinatas po namin sa mga kapatid namin na nagdaraos ng kanilang kaarawan. Mr. Cora Caniedo, happy birthday. Pastor Bambi Ponteras, Pastor Ramon Condat, happy birthday. At wedding anniversary ni Brother Boxy Santa Ana at Sister Larissa Santa Ana, happy wedding anniversary. Lord, salamat po sa buhay na patuloy mong ipinapayaman sa aming mga kapatid. Dalangin namin marami pang kaarawan, mahaba pang buhay, malusog ng pangangatawan upang patuloy kanilang mapaglingkuran.
protection, answered prayer, provision, Panginoon, favor, at marami pang karanasan, Panginoon, upang patuloy na ipatotoo, Panginoon. Hindi sila nagkamali ng Diyos na pinaglilingkod. Patuloy mong pagpalain ang pagsasama, Panginoon, ng aking kapatid, si Brother Boxy Santa Ana, Sister Larissa Santa Ana, Lord God. Tulungan mo silang magtagumpay sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginagawa ng kaaway. Naniniwala kami ang favor mo, Panginoon, ang pangangailangan nila kakatagpuin mo. Salamat sa malusog na pangangatawan. Pagpalain mo ang pamilya nila, Panginoon, at patuloy na makita ka sa buhay nila, Father God. Salamat, may ginagawa ka sa pamilya nila, Father God. Kinikinig po tinatasay pa ng Father God, yung prayer request ni Geneva and Jefferson Parungaw, Panginoon. Lord, mamagitan ka. Di ko man po mabanggitan ka ng prayer request dahil personal, Lord God, mamagitan ka, Panginoon. Tulungan mo po ang mag-asawang ito magtagumpay sa ginagawa ng kaaway sa kanilang pagsasama. In Jesus' name, dinideklara ko, Panginoon, ikaw ang Diyos, Panginoon, na mamamagitan at gagawa ng paraan sa buhay ng mag-asawang ito, Lord God. Salamat din, Lord, pati namin tinatasay pa ng Father God ang favor sa buhay ni Sister Mia Ordas Donaire at Sister Ofelia Ordas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa kanila. Ikaw ang magbalik ng pagpapalang patuloy ng pinagkakalob sa iyong gawain, sa iyong lingkod. Ikaw, Panginoon, yung favor, answered prayer, protection, at patuloy na pagsama mo sa kanilang pamilya. Kay Sister Larissa, salamat din, Panginoon, sa pagpapalang ibinigay, Panginoon, pagtanggap, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon, pagpunta ko, Panginoon, Father God, kanina sa 13 Martires, Lord God. Salamat po sa buhay ng mga taong nakasama ko doon, Lord. Sister Larissa Santa Ana, Boxy Santa Ana, Bea Bianca Barcoma, Sister Grace Barcoma, Sister Hannah Micaela, Panginoon, at iba pa po namin, Panginoon, nakasama. Hindi ko man po mabanggit ang pangalan, Lord God. Salamat sa pagtanggap sa iyong lingkod. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Lord, patuloy mo sila, Panginoon, pagpalain at yung favor, Panginoon, patuloy mo ibalik sa kanilang buhay. Ikaw nagsabi, isang basong malamig na tubig ang ibigay sa taong yun sapagkat siya'y alagad ko. Siguraduhin ko ang taong yun ay pagpapalain. Isalamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, salamat din po sa gift giving na gagawin ng Durian Bible Study sa Saturday, Lord, ng umaga. Samahan mo po ang mga leader, ang mga nangunguna, Sister Beth Malana, Sister Lenny Clarete, Sister Daisy Lugarta, pati po ang kanyang asawa, Panginoon. Salamat po sa tagumpay ng gift giving nila sa Saturday ng umaga. Lord, hindi po ang gift giving ng CLCP, Christ Life Church Philippines, sa Sunday, Panginoon, sa pangunguna ni Brother Robbie Bonus, Brother Alan Perez, Panginoon, Brother Daniel Lapidante, Sister Cora Canedo, Sister Esther Villar, si Doc Marlon Noche, Sister Marietta Jones, Sister Emma Noche, si Pastor Jack at ang yung lingkod, Panginoon, mga leaders ng Christ Life Church Philippines. Salamat sa tagumpay, Panginoon, parigan ng aming gift giving. Pagpalain mo po ang bawat sponsor, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kamay na nagbigay, Panginoon, na nagkaloob at nagbigay, Lord. Ikaw nagsabi, Panginoon, pagpapalain mo ang mga taong tumutulong at nagpapalapan. Ang pagtulong sa mahirap ay pagpapautang sa Diyos. Yan ang sabi mo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng bagay at lahat ng viewers sa gabing ito, patuloy kong dinideklara ang patuloy na pagkilos mo sa buhay na. Naniniwala kami, Lord. Tinutugon mo ang panalangin ng mga viewers namin. Naniniwala kami, Lord God, yung answered prayer, tinatanggap na po nila. Naniniwala kami na lahat ng viewers namin may sakit at karamdaman. Pinagaling mo na, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, yung provision mo ay pinagkalo mo na sa mga viewers namin, Lord God. Lord, naniniwala kami, Lord God, yung intervention sa mga sirang relasyon, yung protection mo sa mga frontliners na mga anak nila, mga nagtatrabaho, lumalabas, Panginoon, upang maghanap buhay at pumunta sa kanilang mga trabaho, Lord. Ikaw ang nag-iingat sa amin, Father God. Lord, yung mga may business, Father God, protection mo ang kanilang mga negosyo, pagpalain mo, Panginoon, Father God, at patuloy, Panginoon, ikaw ang Diyos na mag-ingat sa bawat pumapasok at tumalabas sa mga business nila, Lord God. Sa bawat transaction, Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy na sumama. Lord, pagpalain mo po bawat pamilyang kinabibilangan ng bawat viewers na nanonood sa gabi ito, Lord God. Naniniwala kami, iniingat mo ang pamilya namin. Naniniwala kami, may ginagawa ka po sa pamilya namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabi ito, sa iyong lahat ng papulit pa sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilang araw na lang po, Pasko na, Merry Christmas and Happy New Year po. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nang lalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig
sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad na